Tumindig ng maayos yung tao. Sa mga sandaling ito, rinig ni Adong ang pagbuntong hininga nito. Umiling-iling at nagwika yun ng, "May nagawa ba akong kasalanan? Aminado ako na kaya mo akong kilatisin. Ramdam ko naman yung karga mo. Pero kaibigan, may inaantay lang ako. Sinusundo ko yung anak ko. 1 linggo na siyang hindi umuwi. Kasama siya ng mga barkada niya. Nalulung sa bisyo. Natatakot ako kasi sinusumpong na yung anak ko eh. Baka pagkaguluhan kapag nagkataong hindi niya mapigilan ng sarili." Matapos makapagsalita ng tao, nakita ni Adong na yumuko si Juan. Tapos umiling ito at narinig niya ang mahinang pagngisi. "Anak ka ng 7 balahibo sa kilikili. Para akong binagsakan ng sandamakmak na kahihiyan na. Huwag kang tatawa dyan ah. Kukutusan kita, Adong." Kaibigan, pasensya na sa pagiging mapusok. Nakakaiya naman sa'yo. Asaan ba ngayon ang anak mo? Dito pa siya dadaan. Pwede ako makatulong. Teka, ako nga pala si Juan. At ito naman si Adong. Bungad ni Juan. Siniko niya si Adong at pinakitaan ng kamao. Ang binatilyo naman ay hindi nakakibunon. Maliban kasi sa pagpapakita ng kamao ni Juan, pisil-pisil din ang kanyang tagiliran. Wala namang katatawanan daw. Katunayan, si Adong noon ay nanlalamig. Hanggang sa muling nagsalita ang lalaki. Nagpakilala ito sa pangalang Agustin. Nasa unahan lamang daw ang kanyang anak. Kanina pa umano siya nagpaparamdam pero hindi pa rin nagpapakita sa kanya. Umano, nakipag-inuman ito. Tumayo si Juan at tinapik sa balikat si Adong. Ang sabi ni Juan, pupuntahan daw nila ang anak ni Agustin. Nagreklamo naman si Adong. Ba't umano nila tutulungan ng tao? Aswang naman ito. Pero hindi nagsalita si Juan noon. Kinuha nito ang nakasampay na damit at pagkatapos ay naglakad na ito sabay sabi sa lalaki na magantay lang. Ang tugon naman ni Agustin, wag na lang umanong distorbuhin. Baka magalit pa. "Ako na bahala. Patitinuin ko yung anak mo." "Ano nga bang pangalan ng anak mo?" tanong ni Juan. Ang sabi naman ni Agustin, Tomas umano. Mahaba ang buhok nito at patpatin. Hindi na tumugon pa si Juan. Naglakad na ito. Sumunod umano si Adong sa paglalakad. Alam niya ang lugar. Ang unahan nito ay may 2 bahay na magkakasunod. Sinabi ni Adong na baka sa 2 bahay dahil may kaibigan umano siyang barkadista na dito laging tumatambay. Tumango lang si Juan pero nakahubad pa rin ng damit. Gusto sanang sitahin ni Adong, kaso baka pagalitan siya nito. Lalo't alam niyang nadismaya ito kanina sa pagkompronta doon sa aswang na inaasahan niyang banta. Pero mabuti at maayos naman pala makitungo. Pakiramdam nga ni Adong noon na baka may mabuting aswang. Kasi itong si Juan, ganoon na lang ang kagustuhang makatulong dito. Nang makarating sila malapit sa 2 bahay, wala namang tao sa bulwagan pero may maingay nun. Halata dito na nasa likod ng bahay. Si Juan naman, alam na alam ang sitwasyon. Gumilid siya ng lakad patungo sa may likod. Tapos doon ay bumungad sa kanila ang higit sa 10 kabataan. Sing-edad ni Adong ang ilan sa mga ito. May matanda at may tingin ni Adong ay estudyanteng bulakbol. Nakasuot pa kasi ito ng uniforme. Nawari ba'y hindi umuwi ng bahay nun. Wala nang paligoy-ligoy pa. Kaagad tinawag ni Juan ang pangalang Tomas.
May tumayo umano doon. Lalaki ito at may mahabang buhok. Kaagad namang naisip ni Adong na ito na ang anak ni Agustin. Napakaangas umano nito. Ang nipis ng katawan pero nakaangat ang dibdib. Nakasimangot ang mukha habang nakatitig sa kanila noon. Halatang languna ito sa alak. Tapos kumikibot-kibot na ang bibig na waribay nagbibitaw ng mabibigat na salita. Ilang saglit lang, yung mga kasama nito sa inuman, tumayo at lahat ay nakatitig na sa kanila. Siniko ni Adong si Juan. Baka umano pagkadiskitahan sila at mukha pa naman daw nakadroga. Natatakot ka? Ilan ba sila? 10, 11. At yung bansot? Aba, 13 silang lahat. 2 tayo. Ba't ka ba natatakot? Ano? Nagbibiro ka ba? 2 tayo. Luging-lugi tayo dyan. Naku naman, umiral na naman yung kapilyuhan mo. Ayos lang kung ikaw eh. Paano ako? Tingin mo ba pupunta ako dito na kasama ka't wala na tayong ikakasa? Kumalma ka lang diyan, Adong. Kahit dagdagan pa ang bilang nila ng 3 beses, walang panama sa akin ng mga yan. Tomas, umari ka nga. Kakausapin lamang kita. Kayo naman diyan, kalma lang. Wala kaming masamang sadya. Mungkahin ni Juan. Nagkatitigan ng mga tao. Makikitang tila naging agresibo ang mga ito. Si Tomas naman may kung anong binulong at maya-maya lang ay lumapit na ito sa kanila. Nagtanong si Tomas kung sino sila, tanong sadya. Kaagad namang sinabi ni Juan na sinusundo nila si Tomas noon. Ang tatay umano nito ay nag-aantay sa babaan. Kanina lang umano yon at nag-aalala na sa kanya. Tumugon naman si Tomas. Ayon dito, pakisabi na lamang umano sa tatay niya na bukas pa siya uuwi. Bukas ng gabi, bigyan naman daw nito ng respeto ang kanyang barkada. Hindi pa daw siya pinapauwi at nagkakasiyahan pa sila noon. Matapos marinig ni Juan ang sinabi ni Tomas, waribay nagpantig ang tenga nito. Para bang walang disiplina at ganoon na lamang kung magsalita. Parang minamaliit nito ang tatay niya. Kaya naman, Dong, mas binibigyan mo respeto ang barkada mo kaysa sa mismong magulang mo. Parang ang sakit naman ata. Maging ako tinamaan. Pwede bang kausapin mo yung tatay mo? Magpaalam ka ng maayos. Ba't ka ba nakikialam? Sino ka ba? Tatay ba kita? Magulang ba kita? Umalis na ka na dito. Tsaka itong kasama mo. Kilala ko to eh. Taga ibang bari yan. Baka mapag-initan pa to at magulpe. Sabat ni Tomas. Si Adong sa puntong ito, medyo nabanas. Yung kaba ay napalitan ng pagkainis nun. Para daw gusto niya nang sapakin si Tomas pero pinipigilan niya ang sarili. Pagtalikod ni Tomas, dinakma ni Juan ang balikat nito at pinisil. Ang sabi pa ni Juan, kung hindi siya napapatino ng magulang, siya na ang didisiplina dito. Umatungal itong si Tomas, tapos yung mga kasama naman ay lumapit. Dinuro ng kamay ni Juan at sinabing kapag may ginawang hindi maganda ang mga yon, pupulutin isa-isa ang mga ito sa lupa. Si Adong, nakatikom na lamang umano ang kanyang kamay. Hindi umano natatakot yung mga kasama ni Tomas noon. Lumapit ang mga ito. May nakita pa siyang may bitbit na bangko at bote. Waribay ihahampas ito sa kanilang dalawa. Inilipat naman ni Juan ang pagkadakma sa balikat ni Tomas patungong batok. At dito ay tinulak niya si Tomas hanggang sa sumalampak ang mukha nito sa pader. Inambahan ng pagsuntok si Juan ng isa sa mga yon. Sinampal lamang ni Juan ito
at kaagad bumulagta. Sunod-sunod ang mga ito sa pagbulagta sa lupa. Sapu pa ang mukha at nakasimangot nun. Tag-iisang sampal lamang ang binigay ni Juan. Ayon kay Adong, para umanong nahiya ang mga yon. Para sa kanya, mas nanaisin pa niyang matamaan ang suntok kaysa sa sampal. Gawa ng nakakainsulto ang sampal. Mas mahina ang tama pero mas malakas ang pinsala sa saloobin. Kapag kamao ko na ang ginamit ko, pagpapahilot ang laglag nyo. Ano? Mga sanggano? Ano, papalag kayo? Ikaw, subukan mong ibato yung bote. Mukha mo yung sasabog. Hindi nakagalaw si Adong nun. Para umano siyang nakakita ng mga langaw na pinagdadagpilang ng kamay. Natulala naman yung iba at hindi nagpatuloy sa paglapit. Hinatak ni Juan si Tomas. Kinaladkad ito paalis ng lugar. Si Adong nakasunod lang at panay sipat sa likod kung sumunod ba sa kanila ang mga kasama nito. Habang guyod-guyod ni Juan si Tomas, para umanong umiba ang boses ni Tomas noon. Para bang halong tinig ng malaking paniki. Tapos para nang baliw itong si Tomas. Paano ba naman kasi, yung pagpupumiglas nito ay padapa-dapa na. Buhaghag na ang buhok nun. Hindi naman ito pinagtuunan masyado ng pansin ni Adong. Baka ito lang ang boses ni Tomas. Pero nang mapadaan sila sa isang poste na may ilaw, ganoon na lamang ang pagkawindang ni Adong dahil ang pangit umano ng mukha ni Tomas noon. Aminado siyang pangit naman talaga ito. Pero mas lubala umano dahil yung maitim na balat, mas umitim pa. Tapos yung mukha ay animoy nakasimangot na palaka. Napakapangit umano. Tapos bumaho na lamang bigla. Dagdag ni Adong, kung hindi siya nagkakamali, sinumpong itong si Tomas sa pagiging aswang. Yun pa lang ang unang beses na makakita si Adong ng itsura ng aswang. Kinikilabutan umano siya, pero itong si Juan ay walang-wala lang. Yun bang hindi man lang makitaan ng anumang reaksyon. Kampanteng-kampante ang mukha nito. Pilit pa siyang inaabot ni Tomas pero hindi yun pinapansin ni Juan. Hanggang sa nagsalita na itong si Tomas. Gasgas ang boses at nagbanta. Ayon pa dito, kapag hindi umano siya pinakawalan, papatayin niya umano sila Adong at Juan. Aba, nagawa mo pang magbanta sa kalagayan mong yan, no? Ito na ata yung komedya na parang napakaganda pakinggan. Kutusan ko yung mukha mo eh. Kapag pumalag ka, mas lalo ka lang masasaktan. Mas lalong nagalit si Tomas, pero hindi talaga makawala nun. Kahit anong pagpupumiglas, hanggang sa nakarating na lamang sila sa kamalig. Sumalubong kaagad ang tatay nitong si Agustin. Makikitang gulat na gulat ito. Pinakalma ang anak. Ang sabi ni Agustin, huwag umanong manlaban si Tomas dahil pwede siyang patayin ng taong humahawak sa kanya. Nakiusap din si Agustin. Pakawalan na umano si Tomas. Tumango naman daw itong si Juan. Nilipat ang kamay sa buhok at inangat itong si Tomas noon. Na siya namang mas nagpaatungal sa aswang. Kitang-kita ni Adong kung paano lumuha ang mga mata ni Tomas. At alam niya sa sarili na sobrang nasasaktan ito. Pero nagtataka siya dahil hindi naman ganon kahigpit ang pagkakahawak sa buhok. As in, normal lang. Pero talagang nasaktan itong si Tomas. Ilang segundo lang, pinakawalan nito ni Juan. Matapos makawala ay inambahan ng pagsakmal si Juan nun. Sa maniwala man kayo o sa hindi, tinutok lamang ni Juan ng daliri sa noo ni Tomas. Napatigil si Tomas
at kitang-kita dito ang panlalaki ng mga mata. Gusto mong mapabilang sa sangkatutak ko ng pinatay na aswang? Kung tutuusin, pipitsugin ka lang. Napakalayo mo sa gabunan. Pero pinapabagsak ko lang ang gabunan sa isang suntok. Tingin mo, ano kayang mangyayari sa'yo kapag ikaw ang tinamaan ng suntok ko? Bueno, kahit daliri ko lang ay titirik na yung mga mata mo. Kahit hindi ka pa babae. Sandali, pakiusap. Kaibigan, wag mo na lang siyang saktan. Anak, umuwi na tayo. Huwag kang papalag sa kanya. Totoo yung mga sinasabi niya. Kaibigan, ipaubayan mo na lamang sa akin yung anak ko. Ako na ang bahala sa kanya. Bungad ni Agustin. Tumango si Juan. Umatras naman itong si Tomas at dahan-dahang nagbabalik sa pagiging normal. Tomas, markado ka na sa akin. Tumino ka kung gusto mo pang mabuhay. Maging responsableng aswang ka. Respetuhin mo ang tatay mo. Agustin, alam ko na kung saan kayo nakatira. At sana maging ikaw ay maging responsableng aswang ka din. Sa oras na makaramdam ako ng hindi maganda sa inyong dalawa, uubusin ko kayo. Nagkakaintindihan ba tayo? Tumango-tango si Agustin. Hinawakan ng kamay ni Tomas at tinidyakan nitong umuwi na sila. Hindi naman kumibo si Tomas noon. Yung mukha ay hindi na rin galit. Wari ba'y maamong pusa at hindi kumikibo. Matapos umalis na mag-ama, dito na gumaan ang pakiramdam ni Adong. Ayon sa kanya, nabilib siya kay Juan. Alam niyang sobrang lakas ng kaibigan. Hindi lang sa tao, maging sa mga kampo ng kadiliman. Hindi natitinag. Sa halip ay kalmado magsalita at napakalayo sa nakilala niyang Juan Napilio. Animoy nagliliyab sa galit ang titig nito na parang papatay na talaga. Nagsuot na ng damit si Juan at nagbungkahi na bumalik na sila sa bahay ng tiyuhin ni Adong. Habang papauwi, nagtanong si Adong kung bakit gano'n na lang masaktan ng aswang habang nakahawak si Juan sa buhok nito. Yung tipong para umanong mamamatay na sa galit si Tomas. Ang sabi naman ni Juan, ang mga balbal umano, dalawa ang kahinaan. Ang tuhod at ang buhok. Dito ay labis na nasasaktan ng balbal. Dagdag pa ni Juan, maging ang ibang aswang katulad ng kubot at asbo. Nasa tuhod daw at buhok ang kahinaan. Ang naiiba sa lahat ay ang gabunan dahil ang gabunan ang kahinaan nito. Kapag walang buwan, madali lang mapuksa o mano ang gabunan kapag hindi tigbuwan o walang presensya ng buwan. Nakakapagpalit anyo pa rin naman daw ang mga ito. Kahit walang buwan pero hindi ito ganun kalakas. Gusto mo bang makakita ng gabunan? Sasamahan kita. Tanong ni Juan. Mabilis na sinabi ni Adong na hindi niya pinapangarap makakita ng aswang. Kinilabutan na nga umano siya kay Tomas. Paano na lamang kaya sa mga gabunan? Tunog pa lang na gabunan. Parang hindi na maganda. Bumalik sila sa inuman nang makarating sa bahay. Nagpatuloy naman sa pagtatanong itong si Adong. Lahat ng mga bumabagabag sa kanyang isip, partikular na sa kababalaghan. Tinanong niya kay Juan, maging kung paano nalaman nito ang bahay ng aswang. Dahil narinig niya si Juan na nabanggit nito kung saan matatagpuan ang bahay nila Agustin. Ang totoo, hindi ko alam kung saan. Tinakot ko lang yon. Alam mo kasi ang kinatatakutan ng mga aswang ay malaman ng tao kung sino at saan sila nakatira. Kapag sinabi mong alam mo kung saan sila nakatira, magbibigay respeto yung mga yon.
Natatakot yan sila na isiwalat mo sa mga tao ang pagkatao nila o ang pugad nila. Si Tomas, tiyak akong titino yun. May isang salita ang aswang at yan ang nabiliban ko sa kanila. Paglilinaw ni Juan. Inabot sila ng umaga sa kakainom. Hindi na nga umano sila nakaabante pa sa kasagsagan ng piyesta. Gawa ng langung-lango na silang dalawa sa alak. Kung kaya noon, imbis na alawin ang sarili sa lugar, nakamukmok ang dalawa sa likod ng bahay na animoy mga basang pusa. Pagsapit ng tanghali, nagpasya na si Juan na umuwi na lamang. Si Boyet sa pagkakataong yon, hindi na nila nakikita pa. Ayon kay Adong, baka umano na sa ibang bahay na ito nakikipiesta. Umuwi na nga sila noon. Ginabi pa sila dahil bawat nadadaan ang kamag-anak nila sa lugar, napipilitan silang sumaglit, na mas lalo namang nagpapalala ng kanilang pagkalasing. Kabi-kabila kasi ang pag-abot ng baso na may alak. Itong si Juan naman, hindi tumatanggi. Nagbibigay respeto kahit halos nakapikit na ang mga mata habang naglalakad sila. Doon na sila sa koprahan na natili noon. Hindi pa nakokontento itong si Juan. Kinuha nito ang bahal na tuba na naipon ni Boyet at nakipaglaklakan ng patuloy kay Adong. Wala. Puro na sila bida sa bawat kwento nilang dalawa. Hanggang sa nakatulog daw si Adong noon. At nagising siya sa kakaibang ingay na naririnig. Ungol umano at parang nagdarasal, pero hindi niya maintindihan. Bumangon si Adong. Sobrang sakit umano ng kanyang ulo noon. Hanggang sa bumungad sa kanya sa papag doon sa gilid ng koprahan. Nakaupo at para bang nagyoyoga itong si Juan. Galing dito ang naririnig niya. Napakunot naman ang mukha si Adong. Naiisip pa niyang baka tinamaan ng gusto ng alak si Juan at nalubag ang isip nito. Para kasing baliw tingnan. Nakahubad ng damit na pang itaas tapos panayugyug sa ulo. Tiningnan lang ni Adong hanggang sa maya-maya pa ay tumayo daw si Juan at naglakad patungo sa masukal na lugar. Medyo may agam-agam si Adong. Paano ba naman kasi? Hindi na naman ito pangkaraniwan, ayon sa kanyang pagsusuri. Habang naglalakad pa si Juan, hindi ito lumilingon-lingon. Diretso lamang ang atensyon sa masukal hanggang sa naglaho at hindi na abot ng tingin ni Adong. Kaya naman noon, kahit bangag pa si Adong ay pinili niyang sundan si Juan. Naiisip niya noon na baka may matutuklasan na naman siya sa kaibigan. Kung saan dumaan si Juan, ito din ang landas na tinahak ni Adong. Sir Seth, sa maniwala man kayo o sa hindi, napahinto si Adong noon. Paano ba naman kasi? Nakita niya si Juan at may kaharap itong napakalaking nilalang. Wari pa niya'y dambuhalang tao na nagliliyab ang mga mata. Animoy ninggas ng apoy na kumukuti-kutita pa. Binalot na ng hilakbot si Adong. Sa isip-isip niya, demonyo itong kaharap ni Juan. Kaagad gumilid si Adong at nagtago sa isang puno doon. Sa pagkakatansya ni Adong, mga 7 talampakan ang taas na malaking tao na yon. Malapad ang pangangatawan. Naririnig niyang kinakausap ito ni Juan, pero hindi niya nakailingang sumagot ang malaking tao na yon. Nakikipagtitigan lamang ito kay Juan noon. Maya-maya pa, tumalikod ang nilalang na yon at naglaho. Si Juan naman, pumalik na ito sa dinadaanan. Nagtago ng maigi si Adong. Pilit niyang isinisiksik ang katawan sa makapal na damo. Pero, pinapahirapan mo lang ang sarili mo.
Baka mamaya matuklaw ka pa ng ahas dyan. Lumabas ka na dyan at uuwi na tayo. Nagtataka man pero nagpakita si Adong. Hindi siya nakapagsalita kaagad. Iniisip niyan sa mga sandaling yon kung paano nalaman ni Juan na naroroon siya. Samantalang gano'n naman ang pag-iingat niya para hindi masipat nito. Pero hindi niya na kinulit si Juan. Sa halip ay nagtanong siya kung ano ba yung nakita niyang nilalang kanina. Tumawa si Juan at napapansin ni Adong na parang hindi na ito lasing. Napaka-presko ng mukha. Wari ba'y kondisyon? Samantalang kanina lang parang dinapuan ng bubuyog sa pula mukha nito. Yun ba? Kaibigan ko. Huwag mo nang isipin yon. Kaibigan? May kaibigan kang ganun na nakakatakot yung postura ah. May hindi pa ba ako alam sa'yo, Juan? Ano kaya yun? Wala ka maiintindihan kapag sinabi ko sa'yo ngayon. Saka na lang kapag bukas na talagang isip mo sa kababalagan. Kung kukulangin kasi, pagsasayang lamang ng laway at oras ang pagpapaliwanag ko sa'yo. Uwi na tayo. Bukas nga pala'y aalis ako. Ikaw muna sa koprahan na. Wala namang gaanong trabaho doon kaya hindi ka mahihirapan. Tumangulang si Adong pero nakasimangot ang mukha niya. Baon ni Adong ang malaking katanungan. Ano ang nilalang na yon? Kinabukasan ay hindi niya nakita si Juan. Wala namang opinyon si Adong dahil nagpaalam naman ito sa kanya. Ang problema nga lang, hindi niya alam kung saan pupunta. Ayon kay Adong, yun pa lang ang unang beses na lumiban si Juan sa koprahan. Para bang napaka-importante umano ang naging lakad nito. Inakala niyang babalik kaagad pero Sir Seth, hindi daw. 2 araw, 3, hanggang sa umabot na ng linggo, ay hindi pa rin bumabalik si Juan noon. Ang amo nila noon ay walang alam dahil wala namang nagreklamo. Dahil si Adong sumalo ng trabaho ni Juan. Tumulong din si Boyet. Silang dalawa ang naglalakbayang diwa sa kung saan na si Juan. Isang gabi, habang nililigpit na ni Adong ang nakabilad na kopra, may nakita siyang 3 tao na paparating. Tinignan niya itong maigi pero hindi niya kilala. Pero may mga edad na mga ito. Akala niya ay dadaan lang pero sumaglit sa koprahan ng mga yon. Nagtanong kay Adong kung umuwi na ba umano si Juan. Napakunot naman ang mukha si Adong. Aminado siyang umalis si Juan pero alam niyang siya lang ang nakakaalam nito. At si Boyet. Yung mga taong yon, hanimoy alam ang sitwasyon at kilala nila si Juan. Yung tono pa ng pananalita, may kabigatan. Kaagad naisip ni Adong na baka may hindi magandang sadya ang 3 tao. Ilang saglit lang ay lumapit siya sa mga ito. Kinilatis niya maigi pero habang nangyayari yon, kinakalmahan ni Adong ang sarili kahit nasa kalagitnaan na siya ng tensyon. Hindi ko pa nakita. Mga 1 linggo na mahigit ata eh. Magandang gabi po pala. Anong sadya nila sana kay Juan? Bungad ni Adong. Ngumisi-ngisi daw siya kahit wala namang nakakatuwa. Yung mga mukha umano ng 3 tao, napakaseryoso. Nagkatitigan ng mga ito at wari bang may sinasabi sa isa't isa. Pero hindi malinaw kay Adong kung anong pinag-uusapan nila noon. Hanggang sa naglakad na lamang ang mga yon nang walang paalam kay Adong. Sinundan ito ng tingin ni Adong. Patungo ito sa lugar nila. Kaya naman dali-daling tinapos ni Adong ang trabaho. Sumunod siya kaagad. Dahil sa malayo na ay patakbo na ang lakad ni Adong noon.
hanggang sa nakita niya sa kalayuan ng 3 tao. Pero ang landas na tinatahak ng mga yon, patungo talaga sa kanila, kung saan sila nakatira ni Juan. 2 lihisang daan kasi ang meron sa lugar, at isa sa mga daang ito ay patungo na sa bahay nila Adong at Juan. Panaka-naka ang mga poste doon na may ilaw kaya nakikita ni Adong kahit papano. Hanggang sa huminto na ang mga ito, huminto din si Adong. Tiningnan niyang maigi ang ginagawa. Isa sa mga iyon ay lumapit sa bahay, hanggang sa napansin ni Adong na may dinukot ito sa tagiliran na baril. Natulala si Adong. Dilat ang mata sa gulat. Napamura pa ang binata at wari pa niya. Totoo ang hinala niya. May hindi nga magandang mangyayari nun. Napapaisip si Adong noon na baka ito ang dahilan kung bakit umalis si Juan. Nagtago si Adong. Mabilis siyang tumakbo pero takbong parang tikling lang. Hinubad niya ang tsinelas para hindi maglikha ng hingay. Hanggang sa makalapit yon sa bahay nila. Doon dumapa si Adong sa taniman nila ng misitas. Magkakasunod yon ng halamang gumamela. Bukod sa isang yon na bumunot ng baril, may bitbit na rin ang 2. Abot langit na noon ang kaba ni Adong. Ilang saglit lang, puwersahang binuksan ng tao ang tarangkahan ng bakuran. Pumasok ang mga ito at nang makarating sa tapat ng pinto ng bahay ni Juan, sinipa ang pintuan na yon. Rinig niya ang malakas na pagkalampag nun. Napatingin pa siya sa bahay nila at baka narinig ito ng mga magulang ni Adong. Mabuti na lamang umano at walang lumabas ng bahay. Sa isip niya na baka maagang natulog ang kanyang mga magulang. Pumasok sa bahay ni Juan at matagal umanong lumabas sa mga ito. Nagantay lamang si Adong pero hindi siya umaalis sa kanyang kinatataguan. Ilang saglit lang, may napansin siyang tao sa madilim na bahagi. Imahe ng anino lamang ang kanyang nakikita. Naglalakad ito at mabilis na sumandal sa puno ng niyog. Hanggang sa natamaan daw ito ng liwanag. At dito ay nakilala ni Adong kung sino yon. Walang iba, kundi si Juan. Halong emosyon na ang nararamdaman ng binata. Papanong dumating si Juan sa pagkakataong yon? Naisip niya tuloy na baka nasa paligid lamang si Juan. At dahil may abilidad ito kung kaya hindi niya nasisilayan. Nagpalipat-lipat daw si Juan ng pagtago. Hanggang sa pumanhik ito ng bakod at umalpas papasok sa loob ng bakuran. Dito na kumilos si Adong. Mabilis siyang tumakbo patungo sa kanila at kinuha ang itak nun. Binaybay niya ang gilid ng bakuran ni Juan. Sinisipat ni Adong ang bintana at nakita niya sa loob ang 3 tao. Nag-uusap ang mga ito. Yung isa pa, naglalaro ng baril na para bang sanay sa armas nun. Aminado si Adong, nagarbo na lamang sa kanya ang pagdala ng itak. Kahit pamandihado ito kontra sa baril. Pero sa isip-isip niya, baka makatiyempo. Alam niya sa mga sandaling ito na nasa paligid lamang si Juan. At alam din ni Adong na ilang saglit lang, magkakagulo na. Mga minuto siguro ang tinagal. Bigla na lang namatay ang ilaw sa loob ng bahay. Dito na narinig ni Adong ang kalabugan sa bahay ni Juan. Dumapa si Adong. Natakot kasi siya na baka magpaputok ang mga tao at kung saan-saan na lamang tumama ang bala nun. Pero himala namang wala. Sandali lang yung kalabugang yon pero may kasamang ungol at pagdaing. Hanggang sa nagbalik na ang ilaw. Pagsipat ni Adong,
Nakapatong na sa bintana si Juan. Humihitit pa ito ng tabako at sobrang kalmado lang. Kagad namang tumakbo si Adong papasok ng bakuran ni Juan. Pagsilip niya sa pintuan ay bumungad sa kanya ang nakapagpatong-patong na tao. Buhay pa mga ito pero parang bali-bali ang katawan. Ang mga baril na dala, nasa baitang ng hagdan paakyat ng silid ni Juan. Nakangisi si Juan at nakatitig kay Adong noon. Gulat ka ba? Parang sinadya at pag-uwi ko pa talagang bumungad sa akin ng mga to. Pasok ka. Huwag ka diyan. Tapos isara mo yung pintuan. Gusto mo ipagtimpla kita ng kape? Nakakunot naman ang mukha ni Adong. Takang-taka siya sa mga sandaling ito. Parang wala lang si Juan. May baril kaya yung mga tao? Sino tong mga to? Mga dating kasamaan ko sa kilusan. Balak akong itumba. Wala sigurong nakapagsabi kung anong klaseng tao ang itutumba nila. Pare, kamusta? Wala pa rin pinagbago ah. Ganun pa rin yung mga prinsipyo nyo. Gusto nyo pa akong idali ha? Kitang nagbabagong buhay na ako eh. Huwag kayo mag-alala. Ipapahatid ko kayo sa binatang ito. Pero hanggang kalsada lang. Kayo na balang umuwi. At pakisabi kay Supremo, huwag niya na akong ipatugis. Ako na lang ang tutugis sa kanya. Wika ni Juan noon. Matapos noon ay pinagtimplan nga ng kape si Adong. Pero habang nangyayari yon, sinabi ni Juan na gamitin daw ni Adong ang karmatilya. Ihatid umano ang mga tao sa kalsada. Tapos iwan niya na lamang doon. Tumanggi naman si Adong. Wika pa ng binata. Hindi niya ihahatid ang mga ito. Malay umano niya kung may nakaabang sa may kalsada. Pero ayon kay Juan, wala daw. Dahil doon siya galing. Dito na pag-isip-isip ni Adong na maaaring kakarating nga lang talaga ni Juan. Pero papanong nagkataon lang talagang may sumadya? Para bang alam na alam ni Juan ang sitwasyon at tila nagkukunwari lamang ito. Bagamat naging ganon, pumayag si Adong. Pagkatapos makuha ang karmatilya, pinagtulungan nilang dalawa na ikarga ang tatlo. Para ba umanong nagtatapon lamang si Juan ng karne? Binabagsak kasi ng malakas ni Juan ang mga ito na siya namang dahilan kung bakit napapadaing ng malakas. Pilay na nga, pinapalala pa ni Juan. Nga pala, kung may tatanong, itong karmatilya ay kariton. Karmatilya lamang ang tawag sa Negros nito. Inihatid naman ni Adong ang mga tao. Isa lang sa mga ito ang nakabangon. Ayon kay Adong, napakasama umano ng titig nito sa kanya. Hindi naman daw siya kinakausap. Basta tulak lamang siya ng tulak hanggang sa makarating sa kalsada. Banas na banas ang binata dahil gutom na umano siya at napag-utusan pa talaga ni Juan noon. Nagmukha siyang ewan at napapaisip kung bakit niya inihatid ang mga tao. Samantalang si Juan naman ang gumulpi dito. Hanggang sa ilang distansya na lamang si Adong, may nakita siyang ilang tao sa kalsada. Napamuraw man ang binata nun. Huminto ito at pinakiramdaman ng lugar. Mga lalaki ang nasa kalsada. 4 na tao at may bandang pula ang isa na nakatali sa noo. Hindi na tumuloy si Adong dahil doon. Kumaripas na lamang siya ng takbo at iniwan ng mga tao na nakasakay sa karmatilya. Nang makarating siya sa bahay, galit na galit si Adong at panay bigkas ng mabigat na salita. Itong si Juan naman, nakatalikod lang, nakaharap sa bintana pero halata dito na tumatawa. Ang sabi pa ni Adong, kung hindi niya namalaya ng mga tao, malamang sa malamang daw, pinatay siya ng mga ito.
Halata naman ang mga kasamahan ng tatlong nakasakay sa karmatilya. Yung biro mo parang sobrang ganda eh. Buhay ko yung nakataya dun. Huwag ka naman ganyang, Juan. Baka mapatay ako eh. O bakit? Hahayaan mo lang bang sarili mo? Abay sinusukat ko lang yung tapang mo. Ang totoong katapangan ay pag-iwas sa kapahamakan. Tama lang na tumakbo ka. Huwag ka nang umiyak na parang bata dyan. Nakasunod ako sa iyo, syempre. Pero mas mabilis nga lang akong nakarating dito. Kilala ko ang mga yon. Ang isa doon si Supremo. Pinain niya ang mga kasamahan niya. Kilala niya kasi ako. Paglilinaw ni Juan. Umuwi na pagkatapos noon si Adong, pero hindi nawala ang pagkabanas niya. Nang masipat pa niya si Juan sa bintana, yung tingin nito ay parang nang-aasar pa. Kinabukasan, maagang gumising si Adong. Sinilip niya ang likod ng bahay ni Juan pero hindi niya nakita ito. Dapat ay masisilayan niya ito dahil alam niya kung anong oras nasa likod si Juan noon. Nagtataka siya ng mga sandaling ito dahil sarado ang pinto at bintana ni Juan. Wala nang tsinelas nito sa labas at halatang walang tao sa bahay. Inisip niya noon na baka umalis na naman itong si Juan. Naguguluhan na si Adong noon. Napakapeligro na, ayon pa sa kanya. Nakakatiyak siya noon na may bubungad na naman sa lugar. Walang iba kung hindi ang mga kasama noon ng mga binugbog ni Adong. Hindi na muna nagtrabaho si Adong noon. Ayon sa kanya, ayos lang kung kasama niya si Juan. Nakakasiguro naman siya sa kaligtasan niya basta nasa poder siya ni Juan pero dahil wala ito, minabuti niyang manatili na muna sa bahay. Hindi naman daw mapapanis sa mga kopra dahil tuyo na mga ito at nagmamantika na. Maya't maya ang silip niya sa may bahay nila Juan. Wala naman umanong bisita pero hindi siya nagpakumpiyansa. Lalo't mga rebelde na ang kalaban ni Juan noon. Siguro mga 3 araw din yon. Hindi nagpapakita si Juan at napilitan na noong magtrabaho si Adong. Pero saglit-saglit lang. Ilang oras ang pananatili niya sa koprahan at kaagad ding umuuwi. Para na umano siyang tinubuan noon ng phobia. Nais na noong sumangguni ni Adong sa kanyang amo. Kaso ay nagdadalawang isip siya at baka pati ang kanyang amo ay madamay na. Kung kaya noon ay minabuti niyang isarili na lamang ito. Isang gabi, biglang napabisita si Boyet. Sobrang balisa o manomukha. Namumutla ito habang nagwiwika ng Si Juan, nakikipagpatayan. Doon malapit sa amin yung mga kapatid ko lumikas eh. Nagkaputukan kasi. Hindi ko alam kung anong nangyari na kay Juan. Nakita kong pinagtutulungan siya ng 3 tao. Dihado si Juan Adong. Ano? Teka, may nakakaalam bang iba? Siyempre meron. Nagkaputukan nga eh. Pero ako lang siguro yung nakakita kay Juan. Walang sabi-sabi. Kagad kumuha ng itak si Adong at sumirit ng takbo kasama si Boyet. Sinita naman siya ni Boyet. Ayon dito ay wag na lamang umano dahil armado ang mga tao. Hindi pinapansin ni Adong si Boyet. Maging siya. Habang isinisiwalat ang kwentong ito ay hindi niya lubos mapagtanto na bigla na lamang siyang nagkaroon ng tapang. Narinig lang umanong dihado ang kaibigan. Samantalang ilang araw lang naman siyang umiiwas sa gulo noon. Galit na galit noon si Adong na wari ba'y gusto niya na rin makipagpatayan sa mga sandaling yon. Nang makarating siya sa lugar, wala namang mga tao. Wala ding tao sa bahay nila Boyet. Maging ang 2 kapitbahay, nakasara ang pintuan. Para bang nasa loob ang mga residente at nagtatago noon. Nasa kanlurang bahagi ito ng bahay nila Boyet. Tinatanaw niya ang kakahuyan.
Mga puno ng niyog ang ilang mangga ang nasa paligid. Nakasunod lamang sa kanya si Boyet. Pero halata dito na tatakbo man anumang oras o kung sakaling may mangyaring hindi maganda. Hanggang sa may nakita siyang taong nakabulagta sa lupa. Duguan ang bibig. May katabitong nakatayo. Biglang kinabahan si Adong. Wari niya sa sarili. Baka itong nakabulagta ay si Juan. Pero nang makalapit sila ni Boyet, hindi pala. Gawa ng yung nakatayong tao. Yun si Juan. Nakatitig lamang ito sa taong nakabulagta. Lumapit naman ang dalawa. Nakasimangot umano ang mukha ni Juan at hindi sila nito pinapansin. Hanggang sa nanlaki ang mga mata ni Adong. Papaano ba naman kasi yung tao na nakabulagta? Malahalimaw umano ang mukha. Napakalapad ng panga, tapos napakakapal ng kilay. Ano yan? Bungad ni Adong. Lecheng yawa. May mga gabunan pang kasama mga animal. Naiintindihan siguro nilang hindi nila mapapasok ang lugar na ito ng ganon kadali. Wika ni Juan. Hindi nakakibo si Adong. Ang nakikita niya ay gabunan pala. At yun pala ang itsura nito. Mabangis pa ito tingnan kay Tomas. Kasi yung nakabulagta, malaki ang katawan. Halata dito na sobrang lakas. Pero nakadiwalwal ang dila at tumutulo ang mapulang likido sa bibig nun. Wala namang sugat. Wari ba'y gulpi lamang ang inabot nun. Ayon kay Juan, mukha lamang patay ang nakikita nila. Pero buhay pa umano ang aswang na yon. Hindi ito basta-basta namamatay hanggat hindi napupugutan ang ulo. O hindi naman kaya ay napuruhan ang puso ng matalim na sandata. Yan ay kung ang sandatang yon may kapabilidad na tumalab sa gabunan. Nagtanong naman si Adong kung nasaan na umano ang mga kasamahan nito. Ay naman kay Juan, katulad ng dati ay tumatakbo. Bigla namang sumabat si Boyet. Ayon dito ay 3 ang taong nakita niyang pinagtutulungan si Juan. Pero bakit isa lamang ang nakita niyang nakabulagta? Dagdag pa ni Boyet. Akala niya umano ay napahamak na si Juan dahil nakikita niya namang dihado ito kanina. Sabagay, hindi talaga magiging madali kapag ganito ang makakaharap mo. Tumakas ang 2 gabunan. 10 ang mga humamak sa lugar. Hindi na maganda to. Wika ni Juan. Sa pagkakataong ito ay nagpaliwanag si Juan na nasa paligid lamang umano siya at hindi talaga umaalis nun. Minamatyagan niya lang ang lugar. Nang malaman niyang gusto ng mandamay ng mga residente ang mga kalaban, doon na siya lumitaw. Ang kapitbahay daw nila Boyet ang tirada. Kung hinayaan niya lang malamang sa malamang, lalamunin siya ng konsensya. Paniguradong ubos sa mga taong nakatira. Sinasadya ito ng kalaban para lumitaw siya. Ayon pa kay Juan, isasama niya si Adong sa lakad niya mamayang hating gabi. Nagtanong naman ang binata kung saan sila pupunta nun. Pagtitibayin ko lang ang bendisyon na pinagkaloob ko sa iyo. Wala ka bang nararamdamang kakaiba sa katawan mo? Maging sa isip mo? Wala ba? Ay kung wala, ipapaliwanag ko sa'yo mamaya. Wika ni Juan. Nagtaka naman si Adong. Nagtanong pa si Boyet sa kanya kung anong sinasabi ni Juan. Wala nga akong alam eh. Sa kanya mo tanungin. Magulo utak niyan eh. Pero hindi na nagsalita pa si Boyet. Lalo na nang pagdilatan siya ng mata ni Juan at sinabing walang makakaalam na sangkot si Juan sa kaguluhan. Kung may magtatanong, sabihin na lamang umano na may nagbabarilan na hindi nila kilalang tao.
Pagkakatiwalaan kita, Boyet Kahit napakaingay mo. O teka, pwede kitang isama ng sa ganun ay dalawa na kayo ni Adong. Wika ni Juan. Ano ba talaga? Saan tayo pupunta? Anong gagawin dito sa aswang? Tanong ni Adong. Ang narinig niya lang na sagot ay patungkol sa gabunan. Walang detalye sa kung saan sila pagkatapos nun. Ang sabi ni Juan ay papatay niya ang gabunan at ililibing nila malayo sa lugar. Walang nakapagsalita o nagbigay opinyon sa kanilang dalawa. Hiniram ni Juan ang itak ni Adong. Pagkabunot sa taluban, inihipan ng isang beses ni Juan ang itak. Tapos ay ginilit ito sa kanyang palad. Ang dugo noon ay pinahid ni Juan sa itak. Walang ano-ano'y tinaga ni Juan ang leeg ng nilalang. Napaatras ang dalawa. Kitang-kita nila kung paano gumulong ang ulo habang sumisirit ang dugo nun. Nangingisay pa ang katawan na wari ba may konting buhay pa iyon. Sabi ni Juan, hindi nga siya nagkakamali. Buhay pa ang aswang. Hindi kinaya ni Adong ang mga nakikita. Bumigay ang sikmura nito. Si Boyet naman ay parabang nakuryente dahil nanginginig ang katawan nun. Ayon kay Adong, nakakakilabot umano tingnan ang pinupugutan ng ulo. Alam niyang aswang yon pero nailalarawan niya din ang pagiging tao nito. Samantalang si Juan ay parang wala lang ito sa kanya. Napakakalmado at halatang sanay na ito sa ginagawa. Tumango si Juan at pagkatapos ay inabot kay Adong ang itak. Binuhat ni Juan ang katawan ng gabunan na para lang napakagaan ito. Nagkatitigan naman silang dalawa ni Boyet. Paano ba naman kasi? Naiwan umano ang ulo. Alam na alam ni Adong na sila ang pagbibit-bitin nito. Kaya naman kaagad niyang itinulak kay Boyet ang responsibilidad. Ikaw yung nakakasama niya lagi, Adong. Tapos ako yung utusan mo. Uwi na nga lang ako. Diyan na yung bahay ko eh. Lintik. Duwag! Duwag, oy! Banat ni Adong. Pero hindi nakikinig sa kanya si Boyet. Kung kaya naman napilitan si Adong na siya na lamang ang bumitbit sa ulo nun. May kabigatan umano ang ulo. Naaamoy niya ang lansa ng dugo. Bukod pa diyan, mabantot din umano ang amoy ng aswang. Nilibing nila ang labi at matapos noon ay may sinabi si Juan. Noong nag-inuman tayo, may nilagay ako sa baso mo. 2 maliliit na papel na may kataga. Bindisyon ko yon. Ha? Para saan? Ayon kay Juan, wala daw siyang nababahagiang kwento ng buhay niya maliban lamang sa kanila ni Boyet. Pero sa kanilang dalawa, kay Adong siya mas may tiwala. Ang bindisyon umano ay para agarang magbukas ang katawan ni Adong sa karunungan. Sinadya niya yun dahil alam niya sa sarili na itong si Adong ay may interes na matuto sa kung anong meron sa kanya. Hindi naman may pagkakaila dahil napakaraming tanong nitong si Adong. Katulad ng ginawa sa kanya ng albularyong biyasa na taga Cavite. Pinainom siya ng tubig na may nakalutang na papel para hindi na daw dumaan pa si Juan sa anumang seremonya na tatagal ng halos 2 buwan. Ang iba, taon ng bilang bago pa pagkalooban ng pahintulot mula sa mga sugo.